Ang kwan natin ngayon ay didemo ko kung paano sindihan ang ating used oil kalan. Unang-una ay dapat meron tayong tissue, posporo or lighter, saka bakal. Unang step natin ay dapat nito may langis, yung pinag-change oilan ng motor. Ito ay pwede rin tanggalin. Sa una ay sindihan mo natin ito at kailangan painitin. Pag uminit na ay tuloy-tuloy na ang apoy. Unang-una ay supplyin muna natin ito ng langis itong sa loob nya. Tansyahin lang natin yung pag-supply ng langis na mapuno itong sa loob, yung sa flooring lang nya hanggang mapuno lang itong flooring, lahat ay malagyan. Tansyahin lang natin yung unang lagay. Patayin ko muna yan mga idol, at dapat hanggang kon lang yan mapuno sa loob, hanggang sa flooring lang nya kunti lang. Medyo bitin ng kon natin unang lagay, kaya dagdagan pa natin. Yan, pag nalagyan natin ng konyan langis, naka-off na tong supply, lagyan natin ng tissue. Ikon lang natin, ganito lang, ikutin. Lagyan natin dyan, kahit mga kuan lang to, tatlong ganito na magkakahiwalay ang pisto. Yun, ganito lang ikutin. Yan, lagay. Magkakahiwalay ang pisto nila. Tapos sindihan natin ng posporo or lighter. Tanin dyan. Dyan. Pinus natin kasi may tao. Ngayon ay sindihan natin yung apoy. Sindihan na. Unang-una ay painitin muna natin to. Ganyan, sindihan mo natin yung nilagay nating tissue para minute. Meron siyang blower, mamaya natin isindi pag uminit na konti yung chamber nya. At itong supply ng langis ay hindi pa tayo nagsusupply, mamaya tayo mag-supply ng langis pag nag-kulay blue na yung apoy. Sindi natin tong blower mga 2 to 5 minutes. Kailangan uminit mo na yung chamber. Dito ko tinitignan kung minute na konti, kung medyo minute na dito, bago ko sindihan yung blower. Ganyan, pag medyo minute na dito, pwede nating isindi yung blower kahit sa kuwan muna, pinaka minimum, pinaka mababang hangin. Yun, unti-unti nating lakasan yung blower, kasi pag binigta mo yan mamamatay yung apoy. Makikita mo na yan kung mamamatay yung yung apoy pag nilakasan mo yung blower.
Yan. Kahit sa pinaka kung muna number 1. Unti-unti nating lakasan to kung kaya na niyang yung apoy. Kasi pag binigta mo yan, mamamatay yung apoy. Pag binigta mong lakasan yung blower. Kaya unti-unti nating lakasan para mas mabilis minute. Ngayon ay wala pa tayong dyan, supply ng langis. Sa una ay lakasan lang natin to. Yun, nagbulbulpim na yung apoy nya. Pag uminit yan, tuloy-tuloy na yung apoy nya. Kahit i-pull mo na tong controller speed nya, di na mamatay yung apoy. Yan, kung nakikita yung pan na yan, kulay blue, lumalakas na yung apoy nya. Dagdagan mo pa tong kanya blower, lakas, para sa kadon mas mabilis minute yung chamber. Yun, kulay blue na. Ngayon pag nakita mong magkukulay blue na yan, yung nilagay nating tissue ay unti-unti nating ipagilid gamit ang bakal. Susukin lang natin yan. Bago nating salangan, pagilid natin tong tissue na nilagay natin para mas maganda yung apoy. Yun. Kung kanyang na apoy na yan, kulay blue, kung nagmamadali kayo, pwede ka ng mag-supply ng patak-patak. Lakasan lang natin tong blower pa para sa ganon mabilis yung minute. Kung nakikita nyo ganyan, kung nagmamadali kayong magluto, pwede nyo nang supply ng langis ng ganito, patak-patak. Ganyan lang patak per seconds. Pero mas maganda sana kung mamaya ka konti magpapatak. Papatayin ko muna to. Yan, ang technique dyan para mas maganda, mamaya mo na magpatak hanggang maubos yung unang karga nating langis, yung unang nilagay natin. Pinatay ko muna yun, no? Pero kung nagmamadali ka, patakan mo na. Pero mas maganda kung yan, yung natuyo yung unang karga mong langis. Ito, lakasan mo lang. Yan. Mapapansin mo yan, yung apoy niya ay kung wala nang langis sa loob, di yan lalabas yung apoy. Papasok yan sa loob. Hindi lalabas wala nang langis. Hindi lalabas yung apoy kung wala nang langis sa loob. At ito yung pan natin bago. Pag sobra mo yung patak ng langis, ay dito lalabas. Dito lalabas yung langis na sobra. Dito lalabas. Lagyan mo na lang pan yan, no? Pangsala. Yan. Malakas mo yung blower para mabilis. Pero pwede mo nang pan yan sa langan. Hindi yan mamamatay yung apoy hanggat wala yung hanggat may langis sa loob. Hindi mamamatay yung apoy. Kung
Kung ganyan, oh, hindi makalabas yung apoy niya. Kahit kung na yan, salangan mo na kanina pwede. Pero didemo natin ngayon para mas maganda, mas maliwanag. Yan. Pwede na natin kanyan. Supply ng langis. Unang supply ng langis ay ganyan lang, lakasan mo lang. Bilang ka lang ng 3 seconds. Oop. Yun. Tapos patak. Pwede ka nang magpatak. Yun o, lumakas na kagad yung apoy. Pwede ka nang magpatak-patak per seconds. Ganyan. Malakas ng apoy. Kung sasalangan mo to ng takore, 5 minuto lang yon. Magpakulo ng kwento tubig. Yung isang takore, 5 minuto lang yan. Kung ganyan na, pwede mo nang hinaan yung blower. Okay. Kung gusto mo, may pula-pula yung apoy niyan. Pero pag may kaldera yan, wala na. Yan. Patak-patak yung supply. Yung patak-patak mo dito ay depende sa lakas ng blower mo. Sa kalakas. Kung gusto mong ganyan na yung stable ng apoy, at ganito yung blower mo kalakas, ganyan lang yung patak niya. Pero kung hinaan mo naman, bawasan mo rin yung tulong ng patak, yung mas matagal. Yan o, nagkukulay blue na yung apoy. Kung sakaling patapos ka ng magluto, dapat ko kang patak ng patak. Patay mo na to kung malapit ka nang matapos magluto, kasi hindi mamamatay yung apoy nito hanggat may langis sa loob. Dapat pag natapos kang magluto ay matuyo yan. Kunwari to, gusto mo nang mas may ng apoy, patay mo na yan. Yan, maraming supply yan na langis. Pwede mong na to, hinaan yung blower. Yun. Pwede mo rin hinaan yan. Hihina pa yan kung yung langis sa loob ay kukunti na yung supply. Mas mahina pa yung apoy niyan kung mas kukunti yung supply ng langis. Yan. Ganyan lang. Ito, wala tayong supply ng langis. Kasi pinatay ko na yan yung supply. Kung gusto mo ulit lumakas yan, apoy, patak ka lang. Yan, lakasan mo ng konti. Tapos patak-patak. Lalakas na yan kasi nag-supply na tayo ng kuan. Kung gusto mo ng malakas, patak-patakan mo lang. Yan.
magmamadali ka, biglain mo ng konti, tapos patak-patak para stable yung apoy. Okay, hanggang dito na lang tayo mga master. Patayin ko na to. Ang blower, hindi lang. Kung wala nang langis dyan sa loob, hina na yung apoy. Thank you sa panonood. Ganito mga idol, kung tatapos ka ng magluto, dapat ay pabuhusin mo muna yung laman ng langis bago mo patayin. Ang gawin nyo mga idol, ay lakasan nyo itong blower para mas mabilis matuyuan. Ganyan. Then ang gagawin natin ngayon, haluin lang to. Dapat may konti bakal panghalo. Ayan. Haluin lang ng haluin para mabilis matuyo, para kunti na lang yung maiwan na carbon. Yan, lumakas yan hinalo ko. Ito lang, lakasan nyo lang tong blower. Kapagkita ko to, yun, namumula na yung panloob. Haluin lang para wala nang lilinisan, para malinis. Tapos magluto, para pag magluluto ulit, malinis na to. Yun, haluin lang ito pang pan natuyo. Dapat yun ay lakasin nyo na yung blower nya para sa ganon ay mabilis na matuyo sa loob hanggang maubos yung langis. Ayan. Ayan, sa loob niya. Yun, haluin nyo lang yan. Liwanag. Ganun lang ang technique, haluin lang para malinis. Okay. Tapos pagkuhan yan, makikita nyo wala ng apoy, hinahan nyo na to yung blower kunti hanggang mamatay na tong apoy na naiwan. Yun, hanggang dito na lang tayo mga idol. Ngayon mga idol, pag namatay na yung apoy at lumabig na itong chamber nya, may ikon ka, kutsarang kat yung plastic para panlinis sa loob nya. May kunting naiwang dumi, parang apo. Ito para sa pag magluluto ko ulit sa susunod, malinis na. Ito may kunti lang na lilinisan, parang nagkakuha ng dapo. Ganyan lang. Aray, agruyan ako.